Hola and welcome back to our channel. We're Princess and Diego, exploring the beauty of the world hand in hand, one place at a time. Today, we're taking you to Ronda, Spain, one of the most breathtaking towns in Andalusia. So, let's go! Two nights. It's past lunchtime and the kitchen is closed for siesta, but we found a tapas place recommended by our hotel that's still serving. Yung mga tinitinda nila ay mga drinks na lang or parang mga snacks, ganyan. Kasi sarado yung kitchen, siesta kasi nila dito ngayon. Go inside. We enjoyed a mix of dishes, chicken satay, basmati rice, pan baos, a juicy burger, and finished with a delicious dessert. So what do you call this? Apple strudel. Apple strudel. Naihipan ang hangin. Highly recommended. One of the most important bullfighter daw from here ay siya. So may monument siya dito. So, andun lang yung hotel namin. Ayan. So we're just gonna walk and sightsee. It's nice, love. The El Tajo Jorge. Beneath the cliffs of Ronda are historic houses carved directly into the rock face. Parang may natabunang city doon. Parang lost city, pero ganda. Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng video, pero ang ganda, guys. These dwellings date back several centuries and were used by local workers and families who relied on it for protection and resources. Abandoned over time and later rediscovered, the houses provide valuable insight into how Ronda's residents and once adapted their lives to the dramatic landscape. Wow! May mga butterflies doon. Ang ganda, guys. Alam niyo kung nakikita niyo lang yung mga butterflies. Ang ganda. Hindi ko alam kung nakikita siya sa camera. It's so beautiful. Tapos tingnan niyo doon. May mga restaurants. Overlooking nito. We're just walking hand in hand, enjoying the views. Mga old structures. You think, babe, these structures are already like 100 years or more? This is 1736. 1736. We're here. Ayan siya. Plaza del Gigante. Look at that. So, naglakad kami ng konti. So, ito siya sa labas. We are going to our next stop. Station.
Okay, Diego needs to recharge. Alam niyo guys, most of the things na nakalist dito, diba, eto siya. Pero, yung ibang place, wala dito. Pero pag tinignan mo, ang ganda oh. Parang tourist spot din yung mga, ayan, katulad ito. Wala siya dito sa listahan. Tapos, ayan, yung parang city hall na yan or something. Tsaka yung white building. Ang ganda, diba? Wala siya dito. Wala siya dyan sa kanilang list of tourist spots or things to do here. Pero, yun nga, as you walk, makikita mo yun siya. Very Manila, very big vegan. Ilocos Norte, Ilocos Sur. On the other side of Ronda's iconic Iglesia de Santa Maria la Mayor, you can see its full grandeur. From this angle, the intricate stonework and bell tower truly reveal the layers of Ronda's history, standing proudly above the old town. 15th century. So maybe they just renovate this or something because it looks so beautiful. Yeah, this is the city hall. Ang nice ng city hall nila, oh. Back. Okay, we're going to our next destination. Let's go, my love. Alam nyo guys, sa sobrang dami ng things to see dito, naglalakad-lakad lang kami. Minsan may mga nakikita kaming ang gagandang structure. Sorry, maingay. May nakikita kaming ang gagandang structure. Hindi na namin alam kung alin siya dito. Kasi nakita na namin agad. Tapos, uy, wow, ang nice. Parang lahat ng spot, everything is beautiful. Parang you don't even need this napuntahan isa-isa. Kasi as you go along, parang habang naglalakad ka lang, ang dami mo nang makikitang ang gaganda na mga spots. Pero syempre, mas okay pa rin alam mo kung ano siya para may idea ka. Oh, diba guys? Kahit yung mga house or mga hotels, ang gaganda na eh. It's already a view for me. Aqueduct. 13th century. So, we are touching 13th century rock. Guys, yan yung kanina, yung 13th century na ano. Ang nice, diba? Yung cast. Game of Thrones feels dito. So, diba? Gusto daw ni Diego umakyat dyan sa wall. Yung maglalakad kami dun sa may wall. So, let's try it. So, kahit babalik na lang kami. Experience namin yung wall. Oh, may pa-view. Ayan, kaya tayo dun sa wall ng castle. Madadapa na naman ako nito sa pinaggagawa ko. Ayan. Yung protective wall. Ito. Sa gilid. Ayan siya. Wow. Andun ang sunset. Thank you, Lord. It's like a dungeon. It's just like another entry point. Ang daming magandang spot. Parang buong Ronda. The whole Ronda is so beautiful.
parang walang tapon. Yung kahit yung simpleng mga residential area at saka yung mga hotels nila, ganyan, yung mga bahay ng mga nakatira dito. Parang for me, view na siya kasi ang gaganda ng mga bahay, parang mga from medieval period. Look guys. So naglalakad lang kami ni Diego pabalik. So, ayan ang view. May pa-castle ulit doon. Very Game of Thrones. Diyan sa Baños Arabes. For sure, sarado na din yun kasi gabi na. Continuing. Guys, hindi na namin alam kung nasan kami. Oh, may parang rancho doon. May kabayo. Natunto na namin guys. Ito na yung Baños Arabes. It's close na. May view dyan. So, let's cross the bridge. Nakaakyat na. The Arab Bridge. Tapos umakyat kami papunta dito. Good morning! Calle Alta. Kalye ng mayayaman. Ito structures nila. Sobrang init. Parang sauna. It's like there's a steamer. 36. Wow, nice. Mini bar cafe here. Our side trip to Setenil de las Bodegas. Hidden in southern Spain, just a 25-minute drive from Ronda, this remarkable village is carved into stone where houses are built directly into the rock walls and towering cliffs from natural ceilings above streets and homes. Diego's favorite, croquetas. My food, grilled chicken breast. For Diego, secreto. Look at our view. Guys, tingnan nyo yung lalakarin namin paakyat. Ayan. Safe. Yeah. Jeremy. Ganito din naman kainit sa Pilipinas. It's just that hindi naman kasi ako nalabas ng ganito. Ayan. 7 minutes. Yung pag sa bahay lang, tamad na tamad kang mag-exercise at mag-walk-walk. Pero kapag nakabakasyon, 20,000 steps per day. Paakyat pa yan, ha?
Yay! Okay, push me. Diego pushing me up. Oh, hi guys. Today is our last day here and we're going out to see the sunset. Natatawa ko si Diego kasi. Babe! We're going to see the sunset later. It's only past 6 p.m. So for now, we're going to look for a restaurant na mapareserve kami for the night, for night. Mamayang gabi, magiging busy itong street na to. Tapos yung mga lights, maganda yan siya. Na tayo. Hanap kami ng restaurant na may pa-sunset. Kung makakapag-reserve kami, I'll update you. Okay. May nakita kami ayun also mga restaurants. Try namin dyan yung Diego. Punta tayo dito kahapon, diba? So, try namin. Let's go there. Tired feet, but the happiest. Aww. Here in what's this Arabal restaurant. Try natin. Wanna go in? You want us to try? Is it okay? Un momento que no hay nada. Bajada, hay una pizza impresionante. Thank you. So they allowed me to take a video of the place. So mamaya daw mas maganda to kapag naggabi na. Ayan. Nakapagpa-reserve si Diego. 8:30 p.m. daw. For the sunset. Oh. So nice, babe. Thank you. Thank you, babe. See you later. So guys, nakapagpa-reserve si Diego ng spot dun sa hotel restaurant. Pero 8:30 pa. Kasi ang sunset ay 9:20 yata today. So for now, drink muna kami ng beer. I mean siya. And then ako ay Coke or water for me. So, ito muna kami try. Coke or beer. Cute, no? Nag-order ako ng Coca-Cola Zero. Ito yung nigay sa akin. It's original from Ronda, Spain. Cheers. What a perfect way to end our Ronda tour. Dinner above the El Tajo Jorge as the sun sets and paints the sky in gold and pink. We savored every bite, every laugh, every moment together. Just us, the view, and the magic of Ronda. That's a wrap on our Ronda adventure. From the stunning views of the El Tajo Jorge to hidden streets and historic charm, this city has truly captured our hearts. Thanks for joining us. We can't wait to share more magical moments with you. Don't forget to like, comment, and subscribe to our channel for more adventures around the world.
Until next time, keep exploring and making memories. Bye!